14 months later. Agent Ramos, are you sure about this report? Nakakunot noong tanong ni Ruel sa kanyang tauhan. Si Agent Isaac Ramos ang inatasan niyang mamahala sa pag-iimbestiga sa kaso ng hacking na halos 6 na buwan nang minamanmanan ng NBI. It all started when some hacker defaced different government websites. Initially, ay hawak ng NBI Anti-Fraud and Computer Crime Division ang kaso. Until last month na napag-alaman nilang hindi lang simpleng hacking ang involved. They found out that the culprit connected to other illegal activities such as breaking into the proprietary software of big companies, money laundering, and identity theft. Dahil doon ay kinailangan ng tulong ng ibang sangay ng NBI upang gumawa ng sariling investigasyon sa kaso. A few months ago, he was being assigned to the Criminal Investigation Division, or CRID. Nasa hirap niya ngayon ang latest report na nakalap ng kanyang mga tauhan. Naiugnay sa kanilang suspect ang isang taong ni sa panaginip ay hindi niya ay nakalang makikita sa confidential report na matatanggap niya. It's impossible. There must be some mistake. Yes, sir. We believe we've finally tracked down the culprit after almost 6 months. Almost years ago, ay puro code identity niya lang ang alam namin. Minsan ay natutukoy namin ang locations niya, but unfortunately, ay nagagawa niyang makatakas bago pa man namin siya mahuli. Pero itong huling stunt niya ay maaaring naging pabaya siya. Very amateurish, maaaring hindi niya inakala ang possibility na pati ang pipitsuging hacking case ay babantayan ng NBI. I want you to alert all our men. In the meantime ay gawin ninyo ang SOP. I'll give your orders kapag tiyak na tayo. We still need to gather more info. Tumayo na ang tauhan niya pagkatapos niya magbigay ng ilang instructions dito. Ramos, tawag niya rito bago ito tuluyan lumabas ng kanyang opisina. Yes, sir. I want this conversation off the record. Aniya sa seryosong tinig na puno ng otoridad. Tumango ito bago ito tuluyan lumabas ng pintuan. Excited na bumalik uli ng bansa si Sofia dahil naaprubahan na sa wakas ang application niya for a Filipino citizenship. Madali niya iyong naiayos dahil bukod sa ulilang lubos na siya ay ang tanging mga kamag-anak ng kanyang mommy ang nandito sa Pilipinas na lamang ang kanyang mga kamag-anak. Her father was an orphan. Hindi na nito makilala ang tunay na magulang at pamilya. More than a year ago ay napagdesisyonan niyang umuwi sa Pilipinas at dito na tuluyang marinarahan. She had nobody in the US anyway. Kulang 1 buwan na natili siya sa Los Angeles upang ayusin ang ilan pang mga papeles niya. Pagkatapos ay 2 linggo siyang nanatili sa Maynila dahil may inasikaso pa siya sa American Embassy bago umuwi sa probinsya kung saan siya nakikitira sa pinsan ng kanyang yumaong ina. Kasalukuyan nagtatrabaho siya sa isang sikat na IT school sa bansa. Hindi ganun kataas ang sahod kumpara sa dating sinusweldo niya sa trabaho sa LA pero nag-e-enjoy siya. Bukod sa pagkaka-approve ng application ay excited din siya dahil sa magagandang balitang natatanggap niya. Dahil sa madalas na paggamit ng tiyahin niya na si Tita Rose sa kanyang cellphone para sumali sa game sa paboritong noontime show na ito na sa local channel lalo ng tuwing weekends, ay naengganyo na rin siyang sumali roon. A certain Lulu called her a few days ago telling her that she had won as a home partner of the grand prize winner in their noontime show's promo. Her cell phone number had been electronically selected as the luckiest downloader of their show. At first, she thought that it was just a scam and other people were just trying to who were in giving money. But the caller sounded convincing enough to make her consider. Bukod doon ay tinawagan siya ng tiyahin at tiniyak na napanood nito ang pag-a-announce ng pangalan niya sa TV na nanalo sa naturang show. A scam won't go as far as televised promo. She was going to claim her cash prize worth 500,000 pesos 2 days from now. She just couldn't believe her luck. Sofia? Nagulat siya sa tinig mula sa likuran niya. Nakangiting tumakbo ang pinsang si Adriana palapit sa kanya. Anak ito ng Tita Rose niya at nagtatrabaho sa Germany bilang OFW. Malapit sila nitong isa't isa dahil pareho silang nag-iisang anak. Adriana, I can't believe you're here.
Naku, lalo kang gumaganda at pumuti. Kamusta ka na? Kailan ka pa umuwi? Masayang niyakap niya ito habang pareho silang nagtititili. Wala silang pakialam kahit pinagtitinginan na sila ng mga tao sa labas ng airport. Hey, isa-isa lang, natatawang sabi nito. Sabi ko na nga ba at magugulat kang makikita mo akong pinsan mo, Sofia. Nakangiting sabad ng tiyahin niyang nakaismid sa kanila. Oo nga, Tita Rose. Ang tagal din namin hindi nagkita nitong super ganda kong pinsan. Bumaling siya kay Adriana. Namiss kita. Ako rin. Kumusta ka na? Okay lang. I'm staying here for good. Finally. Nabanggit nga ni Mama. Are you serious? Ano naman ang nagustuhan mo rito sa Pilipinas? Her cousin rolled her eyes. Umiiling-iling pa to. Kung ako nga, gustong-gusto ko nang iwan to. Samantalang ikaw, itong may chance sa mamuhay sa ibang bansa, pero mas ginusto mo pang dito na lang tumira? I love the places here, the people, and most of all, the food. Tumatawang sagot niya. Girl, ang dami-daming mas magandang lugar sa US kaysa rito. Ang init-init kaya rito, no? Tama ka, pero mas gusto ko yata ang lifestyle ng mga Pinoy. Very light-spirited unlike sa US na masyadong hectic at nagiging routine na. I even like the weather here. Alam mo, you're really weird, natatawang sabi ng pinsan niya. Hay nako, let's not talk about me anymore. Kailan ka pa dumating? 2 days ago? Adriana looked sophisticated. Her hair was dyed blonde at lumulutang lalo ang kaputian nito sa suot na red miniskirt, white tube blouse and high-heeled strappy sandals. Magbabakasyon lang ako dito, 3 months, at babalik din ako sa Germany. I think I'll be staying there for good. Kapag naayos ko na mga papers ni Mama, ay isasama ko siya doon para magbakasyon. Gusto kong makita muna niya ang lugar bago siya tumingin at tuluyang isama doon. Bahagya siya natigilan sa nalamang susunod na rito ang tiyahin niya sa Germany. Hay nako, Sofia. Kumbinsihin mo nga itong pinsan mo na mas gusto ko rito sa Pilipinas. Sa tanda ko nang ito, ano pa bang gagawin ko sa ibang bansa? Umiiling na wika ng tiya niya. Ma, saway nito. Pagtatalunan na naman ba natin to? Ang mabuti pa, I'm excited cause we have so many things to catch up on. Magsiglang sabad niya. She miss her cousin Lat. Matagal-tagal din silang hindi nagkita. Adriana, balitaan mo naman ako sa nangyari sa iyo sa ibang bansa. Katatapos lang nila mag-dinner at kasalukuyang nasa veranda sina Sofia at Adriana habang umiinom ng kape. Nagpaalam ang Tita Rose niya na mauuna ng matulog dahil napagod ito sa biyahe. Well, wala namang extraordinary na nangyari sa buhay ko. Mahigit 2 taon na nakakaraan nang umalis ito papunta sa Germany matapos makatanggap bilang clerk sa isang malaking communication company. Come on, cuz. You're just being humble. Tingnan mo nga at mula nung magtrabaho ka sa Germany, ang dami mo nang na-invest. And to think, nakaka2 taon ka pa lang dun ha? They must be paying you big time. She was beaming. Totoong masaya siya para sa tagumpay ng pinsan niya. Hindi kasi kagaya niyang pinsan at tiyahin na lumaki sa hirap at umaasa lamang noon sa kaunting pensyon mula nang mamatay ang tiyuhin niya. Mag-isa itong itinaguyod ang tiyahin niya kaya naiintindihan niya kung bakit mula pa noon ay lagi itong naghahangad ng kasiyahan sa mga material na bagay. Close silang dalawa kahit pa sa ibang bansa siya lumaki. Lagi silang may communication ito na natigil lang mula nung tumungtong silang pareho ng college at maging abala sa kanya-kanyang trabaho. At natutuwa siyang unti-unting natutupad ang mga pangarap nito. I just work hard, cuz you know me. Kapag may gusto akong maabot ay gagawin ko ang lahat, makuha lang yon. She admired her cousin very much. Bukod sa matalino at malakas ang loob nito, ay maabilidad pa ito. Natutuwa ako para sa'yo. You deserve it, nahangiting sabi niya. So, how's your love life? Well, I'm actually engaged. Really? She screamed a little in excitement. That's good news. To whom? How come you never mentioned anything kapag nag-uusap tayo?
Ang akala ko bang sabi ni tita wala kang boyfriend? Now you're engaged? Naguguluhang tanong nito. Shh! Hindi pa alam ni mama. Bumuntong hininga ito bago nagsalita. He's a German. Alam mo namang gusto ni mama na Filipino rin ang mapangasawa ko aside from the fact that he's 12 years older. Biyudo at may isang anak na lalaki kaya hindi ko muna sinasabi tungkol sa kanya. Sasabihin ko kay mama in due time. Maiintindihan naman siguro ni tita kung wala talagang Pinoy ang makakatuluyan mo. We can teach our heart who to love. May lungkot na bahagyang rumihistro sa kanyang mga mata sa pagbabalik ng isang alaala. She immediately dismissed the thought. Nako, sana nga. He's a good catch kaya ayaw ko nang pakawalan. He partly owns a huge telecommunication company in Germany na may mga branches pa sa iba't ibang parte ng bansa. I'm really happy for you. She wrinkled her nose. Anyway, ano naman ang balita sa'yo? Magkwento ka nga. Anong sinasabi ni mama na nanalo ka sa isang show? Oh yes, kaya nga umuwi ka agad ako as soon as naayos ko na lahat ng dapat kong ayusin. Sinubukan ko lang sumalat, sinuwerte naman ako. Imagine, I only played twice at ang dami ng mga taong sumasali sa game show na iyon. Wow, you're lucky. Congratulations. Kailan nag-claim ang prize mo? Sa makalawa. Live daw ang airtime ng show kaya doon ibibigay ang grand prize. Alam mo kas, hindi ako makapaniwala sa swerte ko. Tama nga siguro ang desisyon kong dumito na. Lagi ka naman swerte mula pa ng mga bata tayo. Halos nasa iyo na nga lahat ng bagay na gusto kong makuha. May panglahi sa sinabi nito. Alam niya ang tungkol doon pero hindi naman naging dahilan iyon para hindi sila maging malapit sa isa't isa. Naiintindihan niya ito. Wala na itong ama at hindi na nag-asawa uli ang ina nito kaya halos iginapang lang ang pag-aaral at hindi marahil makatapos kundi dahil sa tulong ng mami niya. Kinailangan din itong magtrabaho habang nag-aaral upang tumulong na suportahan ang pag-aaral sa college. So, kamusta naman ang love life mo? Tanong nito, saka ngumiti uli. Ngumiti siya ng alanganin. 0, I'm afraid. Why? Hindi ka na nawalan ng manliligaw eh. I just don't want to go into any serious relationships for now. Alam mo naman ang pinagdadaanan ko, di ba? I know, but life must go on cause kailangan mong ibaon sa limot ang lahat ng masasamang experiences mo. I'm trying, kaya nga dito na ako naisipang magsimula uli. Well then, start to dating. Go out and have some fun, really fun. Hindi naman kailangan serious lahat ng relasyon, pinsan. Nagkibit balikat siya. Not my cup of tea. Lumalaki ka sa western country, but you have a mindset as old as Adam and Eve. Ano ka ba, Kaz? Iba na ang panahon ngayon. Biglang nalaki ang mga mata nito. Please don't tell me you're still a virgin. Namula siya sa diretsahan tanong nito at hindi makasagot. OMG, seriously? Her cousin glared incredulously at her. Don't look at me like that. It's not as if I committed a crime or something. Well, you are, for depriving yourself the pleasure of having sex, and it is a crime against your own sexual satisfaction. Iba na ang panahon ngayon, Sofia. Call me romantic. I haven't thought about doing it. Making love is scared to me and I want to share it only with the man that I really love. That's so boring, Sofia. I can't believe you're actually saying that. Well, personally, I have nothing against others who believe otherwise. Kanya-kanya tayo ng paniniwala, and I respect their opinion as long as they respect mine. Whatever, Adriana said, rolling her eyes upward. Kahit na mga bata pa lamang silang magpipinsan, ay parang langit at lupa ang pagkakaiba nila. Hindi lang sa naging kapalaran kundi lalo na sa paniniwalaan sa buhay. Kahit na ganoon ay malapit sila sa isa't isa, marahil siguro ay pareho sila nag-iisang ana ng mga magulang nila at parehong naghahanap ng pagmamahal ng isang kapatid. Halos ubusin nila magpinsan na magdamag sa pagkakwentuhan. They miss each other so much. Napagkasundoan nilang sasamahan siya ng pinsan upang i-claim ang napanalunan. Pagkatapos samahan si Sofia ni Adriana na pumunta sa show upang i-claim ang live ng kanyang prize,
kung sino sa mga ito magpinsan ng mga siya ni Lucio. Nag-shopping sila at hindi nila namalayan ang oras sa kakaikot. Kung hindi pa sila nakaramdam ng gutom, ay hindi pa nila malalamang 3:00 na ng hapon. They went to an Italian restaurant to eat. Miss Sofia Corbel? Isang baratinong tinig ang narinig niya mula sa likuran niya. She faced a tall muscular man wearing dark shades. Marahil ay nasa higit edad 30 na ito. Sa tabi nito ay isang maliit at may katabaan na lalaki na marahil ay nasa edad 40 o higit pa. Yes, she smiled at the gorgeous man. He wasn't the type who would make it into the cover of women's magazine, but definitely the type of woman won't ignore if they happen to meet along the way. I'm Agent Isaac Ramos and this is Agent Roman Santiago from the MDBI. Ipinakita ng mga ito ang identification cards na nasa wallet. Kinabahan siya nang malaman na taga-NBI ang mga ito. Muling ipinaalala nito ang lalaking pinipilit niyang kalimutan mahigit 1 taon na nakalilipas. What do you want? Malamig na subat niya sa kakalala niyang ito. Gusto ko lang sana naming imbitahan sa aming headquarters. Meron lang kami mga nais itanong sa inyo. Why? Tungkol saan to? May ilang bagay lang na itatanong sa inyo, ma'am, and we are not in the position to tell you that there. Sa opisina na lang po namin kayo ipapaalam. Nagkatinginan sila magpinsan bago tumayo. Wala siyang anumang ginawang labag sa batas, kaya hindi siya dapat kabahan. Pero yun mismo ang nararamdaman niya. She didn't like the look on the agent's face. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.